Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Jack Carter. Siya ay isang matigas na miyembro ng mafia na marahas na hinarap ang isang adik sa slot machine. Kasama ang kanyang kaibigan na si Connie, walang awa silang nangongolekta ng mga utang mula sa mga gangster. Gayunpaman, nagpasya si Jack na bumalik sa kanyang bayan nang marinig ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Richard. Namatay si Richard dahil nagmamaneho ito ng lasing at naaksidente. Dahil sa kahina-hinala sa mga pangyayari, nagtakda si Jack na mag-imbestiga. Gayunpaman, tinutulan ni Connie ang pag-alis ni Jack dahil kailangan siya ng kanilang boss. Gayunpaman, determinado si Jack na umuwi. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa tren mula sa Las Vegas, dumating si Jack sa Seattle para dumalo sa libing ni Richard. Gayunpaman, nakatanggap siya ng malamig na pagtanggap mula sa asawa ni Richard na si Gloria. Sa kabila ng tensyon, pinahintulutan ni Gloria si Jack na sumali sa mga panalangin sa libing para kay Richard. Pagkatapos ng mga panalangin sa libing, nilapitan ni Jack ang kaibigan ni Richard na si Eddie na umaasa na matuklasan ang anumang mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ni Richard. Iginiit ni Eddie na si Richard ay isang mabuting tao at malabong magkaroon ng mga kaaway sa mundo ng mga kriminal. Sa susunod, sinubukan ni Jack na aliwin ang kanyang pamangkin na si Doreen na naninigarilyo sa libing. Kapag sinubukan ni Jack na aliwin siya, sinisiraan niya siya, nakaramdam ng pagkahiwalay dahil halos wala siya sa buong buhay niya. Habang naghahanda si Jack na umalis, napansin niya ang isang babae at tinanong siya tungkol sa pagkamatay ni Richard, ngunit tumanggi ang babae na magbigay ng anumang impormasyon. Nang maglaon, nagtitipon ang mga nagdadalamati sa bahay ni Gloria. Doon, nagpatuloy si Jack sa pagtalakay sa kahina-hinalang pagkamatay ni Richard na labis na ikinagagalit ni Gloria. Sa huli ay hiniling niya sa kanya na huminto dahil ang iba ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos ay umalis si Jack sa bahay at sumama kay Doreen sa paninigarilyo, na sinusubukang pawiin ang kanyang kalungkutan. Noong una, nag-iingat si Doreen sa presensya ni Jack, natatakot na baka masangkot siya sa mafia. Gayunpaman, habang sila ay nag-uusap, nakita niya ang mabuting pag-uugali ng kanyang tiyuhin nang magpakita ito ng pag-aalala sa pagkamatay ng kanyang ama. Ibinahagi ni Doreen na ang kanyang ama ay hindi umiinom ng alak na nagpapahiwatig na maaaring pinilit siyang uminom bago ang aksidente. Sa kabila ng sakit ay pilit niyang tinatanggap ang pagkawala ni Richard. Habang lumalapit ang gabi, muling pumasok si Jack sa bahay at tinanong si Gloria tungkol sa anumang mga pagtatalo niya kay Richard bago ito na aksidente. Nagtatanggol si Gloria, na naniniwalang sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, nararamdaman niya ang tunay na pagmamahal ni Jack para kay Richard sa kabila ng kanyang pagkawala ng higit sa 5 taon. Kinagabihan, nakatanggap si Jack ng tawag mula sa kanyang galit na boss sa Las Vegas na hindi nasisiyahan sa kanyang biglaang pag-alis. Di nagtagal, nakipag-ugnayan sa kanya si Connie, na hinihimok siyang bumalik kaagad sa Las Vegas. Iginiit ni Jack na may mga bagay siyang dapat harapin, at sa kabila ng inis ni Connie, nagbanta siya na ilantad niya ang relasyon ni Jack sa kasintahan ng kanilang boss, na si Audrey. Sa kabila ng banta, nananatiling kalmado si Jack at piniling imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Di nagtagal, tumungo siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Richard at nakilala ang may-ari na si Cliff, na humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakapunta sa libing. Pagkatapos ay nagtanong si Jack tungkol sa pag-uugali ni Richard sa trabaho, kung saan iginiit ni Cliff na si Richard ay isang mabuting tao at walang kaaway. Nakaramdam ng hinanakit si Cliff sa mga tanong ni Jack tungkol sa aksidenteng kumitil sa buhay ni Richard, ngunit walang pakialam si Jack dito. Nang huminahon si Cliff, hiniling ni Jack ang CCTV footage na madaling ibinigay ni Cliff para mawala ang anumang hinala. Bago umalis, tinalakay ni Cliff ang isang babae na nagngangalang Geraldine, na lumabas na kabit ni Richard, na ikinagulat ni Jack ngunit muling itinoon sa kanya ang investigasyon. Sa pagkakataong ito, binisita ni Jack si Cyrus, isang matandang kaibigan na miyembro din ng mafia. Nagulat siya nang makitang kachat ni Cyrus si Geraldine, ang kahina-hinalang babae na dumalo sa libing ni Richard. Gayunpaman, nagpasya si Jack na huwag tanungin siya ng direkta at sa halip ay humingi ng impormasyon mula kay Cyrus. Gayunpaman, iniiwasan ni Cyrus ang mga tanong ni Jack at ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang bagong negosyo, na minamaliit ang tagumpay ni Jack. Inis na umalis si Jack sa lugar ngunit pinigilan siya ng isa sa mga tauhan ni Cyrus.
Matapos bugbugin ng mga tauhan ni Cyrus, sinundan ni Jack si Cyrus sa isang golf course kung saan nagtitinda siya ng babae sa isang taong nagngangalang Jeremy. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na nilapitan ni Jack si Jeremy at ibinalita ang paksa ng pagkamatay ni Richard. Sa una ay nag-aalangan, si Jeremy ay sumunod sa ilalim ng nakakatakot na kilos ni Jack at pumayag na makipag-usap. Habang umiikot sila sa golf course, tinatalakay ni Jack si Cyrus ngunit ayaw sumagot ni Jeremy. Nang pagbabantaan siya ni Jack, at ubiling ibinunyag ni Jeremy na si Cyrus ang nagbebenta ng mga babae sa kanyang kumpanya para magsilbi sa mga mamumuhunan. Pagkatapos ng paghahayag na ito, hinimok ni Jeremy si Jack na umalis. Nang maglaon, galit na nakipag-ugnayan si Jeremy kay Cyrus na kinumpirma ang mga hinala ni Jack. Mula rito ay siguradong sigurado si Jack na sangkot nga sila sa pagpatay kay Richard, at nalaman namin na totoo ang hinala ni Jack nang utusan ni Jeremy si Cyrus na patayin si Jack sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Jack si Audrey para kumustahin siya. Pagod na sa kanilang lihim na relasyon, nangako si Jack na sa pagbabalik niya sa Las Vegas mamaya, kukunin niya si Audrey. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Audrey. Pagkatapos ay binisita ni Jack si Gloria, na nagsimulang magbukas sa kanya. Habang namamasyal sa parke, ibinahagi ni Gloria ang kanyang stress mula nang pumanaw si Richard. Binanggit niya ang pag-alis at walang patutunguhan ni Doreen mula nang mamatay ang kanyang ama. Sa kanilang pag-uusap, ibinalita ni Gloria ang biglaang interes ni Jack sa paghahanap ng pumatay kay Richard, sa kabila ng dati niyang kawalang interes. Ipinaliwanag ni Jack na sinusubukan niyang bumawi kay Richard at sa kanyang pamilya dahil mananatili pa rin silang magkadugo. Pagbalik sa kanyang hotel, nirepaso ni Jack ang CCTV footage mula kay Cliff. Sa video, nakita niya si Richard na nakikipag-usap kay Geraldine, kasama si Eddie sa malapit. Agad na hinanap ni Jack si Eddie para tanungin ang address ni Geraldine. Nang makaharap niya si Geraldine, idiniin siya ni Jack tungkol sa mga pangyayaring nakunan sa CCTV footage na kasabay ng aksidente ni Richard. Pagkatapos ng pagpupumilit ni Jack, umamin si Geraldine. Ibinunyag niya ang kanyang relasyon kay Richard at kung paano niya gustong tumakas siya sa lungsod dahil sa mga isyu sa kanilang relasyon. Dahil tumanggi si Geraldine, nagsimulang uminom ng alak si Richard na humantong sa kanyang pagkaaksidente. Nang marinig ang pag-amin ni Geraldine, hindi na nakapagsalita si Jack, ngunit nananatili pa rin ang kanyang hinala sa pagkamatay ni Richard. Determinado siyang maghukay ng mas malalim, ngunit nilapitan siya ng isang matandang kaibigang gangster na nag-aalok sa kanya ng tiket sa eroplano, na tila paaalisin siya sa investigasyon. Galit na galit, tumanggi si Jack, na nagdulot ng mainit na alitan na nagtatapos sa pagtakas ng gangster at pagsakay ni Jack sa isang sasakyan, na humahantong sa isang pagtugis. Matapos mahuli ang gangster, hiniling ni Jack na malaman kung sino ang nagpadala sa kanya, at ang taong nag-utos sa kanya na bigyan ng tiket si Jack ay walang iba kundi si Cliff. Nang malaman ito, hinarap ni Jack si Cliff gamit ang isang baril, hinihingi ang mga sagot. Sinabi ni Cliff na wala siyang alam dahil sumusunod lang siya sa utos ni Cyrus. Nagmamadali siyang pumunta kay Cyrus, inakusahan siya ni Jack ng pagpatay sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tinanggihan ni Cyrus ang pagkakasangkot na binanggit na wala siyang nakaraang mga isyo kay Richard at nakatuon lamang siya sa kanyang negosyo. Binalaan niya si Jack laban sa walang ingat na mga akusasyon, na nagpapahiwatig na maaaring hindi sinasadya ang pagkamatay ni Richard. Matapos ang paghaharap nila ni Cyrus, pumunta si Jack kay Doreen para makipag-usap sa kanya, at inimbitahan niya siya sa hapunan. Habang sila ay nag-uusap, nagiging mas malapit si Jack sa kanyang pamangkin, na ibinabahagi ng hayagan ang tungkol sa kanyang mga pagsisiyasat. Kapag malalim na ang gabi, sinasamahan ni Jack si Doreen sa kanyang tahanan, ngunit naramdaman niyang may nanghihimasok sa bahay ni Doreen, na hinihimok siyang manatili sa kotse. Sa pagsisiyasat sa loob, inatake si Jack ngunit hindi niya nahuli ang salarin. Tumawag siya ng pulis at ambulansya para kay Gloria, na nasugatan sa ulo. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Jack, hinimok siya ni Gloria na bumalik sa Las Vegas na natatakot sa karagdagang mga komplikasyon mula sa kanyang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Richard. Pagkatapos bumalik sa kanyang hotel, nakita ni Jack si Doreen na humiling sa kanya na manatili doon sa halip na pumunta sa kanyang lola sa kabila ng imbitasyon ni Gloria. Habang natutulog si Doreen, muling nirepaso ni Jack ang CCTV footage na nakitang binibigyan ni Geraldine ng CD si Richard. Determinado siyang alamin ang nilalaman nito, hinarap niya si Geraldine.
Gayunpaman, sa halip na sumagot, dinala ni Geraldine si Jack sa opisina ni Jeremy. Doon, ipinaliwanag ni Jeremy kung paano siya manipulahin ni Cyrus gamit ang isang nakakompromosong video na pinilit siyang lagyan ng pondo ang mga operasyon ni Cyrus. Ibinunyag niya ang mga detalye ng nakamamatay na pakikipagtagpo ni Richard sa tauhan ni Cyrus na nagmumungkahi ng isang alyansa kay Jack upang pabagsakin si Cyrus. Gayunpaman, hindi ito agad tinanggihan ni Jack at piniling magtrabaho ng mag-isa. Ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang pagsisiyasat ngunit biglang tumawag ang kanyang boss mula sa Las Vegas. Alam na pala ng kanyang boss na may lihim na relasyon si Jack kay Audrey. Pinagbabantaan ng boss ni Jack ang buhay ni Audrey kung hindi babalik si Jack sa Las Vegas ngunit marahas na binalaan ni Jack ang kanyang boss na nagsasabi na anumang pinsala ang gagawin niya kay Audrey ay sasalubungin ito ng malupit na paghihiganti. Hindi napigilan, nagtungo si Jack sa bahay ni Gloria, na nilagyan pa rin ng police tape. Hinanap agad ni Jack ang CD na ibinigay ni Geraldine kay Richard. Matapos hanapin ang bawat sulok ng kwarto, nakatago pala ang CD sa loob ng alkansya. Sa panunood ng CD, natuklasan ni Jack ang footage ni Doreen na hinaharas ni Eddie. Nag-aalala, nagmamadali siyang bumalik sa hotel para kausapin ang kanyang pamangkin. Nang nasa elevator na siya ay nilapitan siya ni Connie at ng kanyang mga tauhan. Ipinadala sila upang patayin si Jack, ngunit bago sila mag-away, hinintay muna nilang lumabas ang nasa elevator. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang away ang naganap kung saan si Jack ay mabilis na nagtagumpay sa kanila. Pagkatapos, natagpuan niya si Doreen sa rooftop kung saan inihayag niya ang kanyang trauma mula sa panliligalig at pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang ama, sa paniniwalang nagmula ito sa kanyang pagnanais na maghihiganti. Niyakap siya ni Jack, at puno ng determinasyon, umalis upang harapin sina Eddie at Cyrus para sa kapakanan ni Darlene. Biglang nakatanggap si Jack ng voice message mula kay Geraldine na nagbubunyag na binabalak ni Richard na isumbong sa pulisya sina Eddie at Cyrus na humantong sa kanila na makipagsabuatan laban sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Geraldine, at natagpuan siya ni Jack na patay na, kaya pinaghihinalaan niya ang pagkakasangkot ni Eddie. Hinarap niya si Eddie sa bar ni Cliff, tinatakot siya hanggang umamin si Eddie sa panggigipit niya kay Doreen. Sa kabila ng pagsusumamo ni Eddie, kumukulo ang galit ni Jack hanggang sa mabugbog niya si Eddie hanggang sa mamatay. Sa pag-alis ni Jack, hinabol siya ni Connie at ng kanyang mga tauhan. Sa isang mabilis na paghabol, nilampasan sila ni Jack, inalis si Connie at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay tumungo siya sa party ni Jeremy kung saan hinarap niya si Cyrus tungkol sa pagkamatay ni Richard. Gayunpaman, patuloy na itinatanggi ni Cyrus at sinabing kasalanan ni Jeremy ang lahat ng ito, kahit na malinaw na siya mismo ang magbebenta ng video sa panghaharas ni Eddie kay Doreen. Galit na galit, pinalabas ni Jack ang kanyang galit kay Cyrus ngunit ang kanyang mga pinsala ay nagpapahina sa kanya, na humahantong sa pagkatalo. Gayunpaman, ang pag-amin ni Cyrus sa pagpatay kay Richard ay nagpapalakas sa determinasyon ni Jack. Nakakuha ng lakas mula sa mga alaala ni na Richard at Doreen, si Jack ay bumangon at lumapit kay Cyrus na nagpa-party. Pagkatapos ay brutal na binugbog ni Jack si Cyrus, tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos, pinilit ni Jack si Jeremy na ibunyag ang lokasyon ng pagpatay. Pagdating doon, isinailalim ni Jack si Jeremy sa parehong pagmamaltrato na tiniis ni Richard. Sa kalaunan, ipinagtapat ni Jeremy ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Richard na hinimok ng takot na iulat siya ni Richard sa pulisya. Matapos marinig ang mga pag-amin ni Jeremy, itinutok ni Jack ang kanyang baril ngunit sa huli ay nagpa siya na huwag siyang patayin. Sa kabila ng pagkakasangkot ni Jeremy sa pagkamatay ni Richard, nakita ni Jack ang pagsisisi at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Di nagtagal, naghanda si Jack na umalis sa lungsod. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, laking gulat niya nang makitang ninakaw ni Cliff ang CD na naglalaman ng video ng panghaharas ni Eddie kay Doreen. Sinabi ni Cliff na gusto niyang sirain ang CD, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jack. Bilang resulta, itinutok ni Jack ang kanyang baril at binaril siya. Sa pangwakas na eksena ng pelikula, binisita ni Jack ang puntod ni Richard at nagpaalam kay Doreen. Nang malutas ang kanyang mga problema, si Jack ay nagtungo sa Las Vegas upang magsimulang muli. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.